Para kay Tatay Himanggo, ang paglikha niya ng mga patalim, hindi lang basta isang bagay na pinagkakakitaan o trabaho, kundi isang sining na bahagi ng kanilang kulturang natatangi sa kanilang tribo. Sitenta anyos na si Tatay Himanggo ngayon. Kung hindi niya maipapasa ang talento ng pagpapanday, mananatili na lang sa mga istante ang bakas ng sinaunang tradisyon. Hanggang kailan po kayo gagawa ng mga itak at kutsilyo? Ito dapat yung basi-basit na lang. Hindi ako kayang magmaso. Magmaso ako, 5 lang ang ganyan. Sakit naman dito. Hindi ko alam. Baka hindi ako kayang 1 taon. O ano kaya pa. Si Conrad ang ikalawang anak ni Tatay Himanggo. Nung bata ka, pangarap mo rin bang maging panday katulad ni Papa mo o hindi? Hindi po, ma'am. Hindi ko nangarap na magpapanday kasi nakita ko nga mahirap. At saka sinusubukan ko na tumutulong sa kanya. Ang hirap talaga kaya pangarap ko mag-aral. Tsaka ayaw ko nang magpanday sana paglaki. Ayon kay Conrad, bukod sa mahirap ang pagpapanday, may isa pang dahilan kung bakit maraming kabataan ngayon ang hindi na pumapasok sa larangang ito. Yung mga iba, talagang kung dito lang sa amin, ang panday parang ano lang, hindi lahat sila tingin sa'yo mataas. Parang tingin sa'yo, panday ka lang. Saka mahirap pag ano ng pera yan eh. Makabuo ng kabuhayan. Mababa ang tingin sa inyo. Parang medyo mababa. Kung dati mahalagang alagad ng dato ang mga panday, sa pagpasok ng modernisasyon, unti-unting nawala ng saysayang kanilang talento. Kaya imbis na ipagpatuloy ang itinuro ng ama, lumuwas sa Maynila si Conrad para mangamuhan sa iba. Pero makalipas ang ilang taon, nang malaman niyang humihina na ang katawan ng kanyang ama, umuwi si Conrad para ipagpatuloy ang pamana ni Tatay Himanggo. Kung sa trabaho, marami naman pong pwedeng pagkitaan. Oo. Kaso lang, gusto ko na rin may pumalit din sa kanya Oo. na yun, may pumalit sa kanyang gumawa ng mga itak. Bakit importante na may pumalit kay tatay? Para hindi naman po sana mawala yung yung inumpisahan niyang mga ganyang artist, yung pagka-artist niya. Oo. Di at least matutunan namin. Sa ngayon, patuloy na pinaghuhusay ni Conrad ang talento ng pagpapanday. Hangad niya na sana balang araw, mapahalagahang muli ang tradisyong pamana ng kanilang mga ninuno. Anong nararamdaman mo pag ganun? Yung kansyaw, sabi mo kanina kinakansyawan kayo. Oo, yun lang naman. Di para sa akin, okay lang na ganun. Wala namang problema doon kahit ganun pa ang tingin sa akin. Basta importante, gagawin ko yung mga gusto ko. Siyempre, kahit sino man siguro, ayaw nilang wala yung tradisyon na ganyan. Yung mga sinimulan ng mga sinaunang ano natin wag naman sanang mawala. Kasi importante yan Pero may pag-asa pa nga bang buhayin ang sinaunang kultura? Pagkatapos ni Conrad at Tatay Himanggo, may magtutuloy pa nga ba sa susunod na henerasyon?